Taga-Damag, Mapyanga Dumog, Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Mga mensahe at pagsasapamuhay ng mga aral mula sa Panginoong Hesukristo. Kasama mo, Pastor Jay Banzuelo sa Konektado. Mga kapatid, magandang unang umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa maganda kayong katayuan ngayong morning. Tayo po'y sama-sama sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programa Konektado. Ito po si Pastor Jay Banzuelo. Kalakip din po niya, nais dating batiin ng good morning ang mga taga-Christian Gospel Center sa Bilog at ang mga taga-Christian Gospel Center dyan po sa Dako ng Malanday. Mga taga-Valenzuela po sila. Mamaya-maya po sila po ang ating makakasama. At nais din po nating batiin ng good morning and belated happy birthday. Nakita ko yung mga pictures nitong nakaraang araw nila Sister Beth Pingol ng Christian Gospel Center Malinta. Maging ni Kuya Lowell Salen at ni Ate Melody Salen at sa iba po pong mga nagba-birthday sa inyo dyan. Well, congratulations. I do hope ma-enjoy po ninyo ang inyong mga birthday celebrations at magparamdam naman kayo. Sana makaabot yung mga handa ninyo sa ating panglasa at hindi lang sa aming pagkakita sa mga larawan. Yun yung bagong kasabihan ngayon. Sabi daw po ng isa, gusto mo ba ng handa ko? Opo, Pastor. Sige, i-email ko na lang. Of course, ayaw nating makita lang. Gusto ho nating matikman at gusto nating malasahan. Well, ang atin hong mga buhay ay pinagpapala ng Diyos. Kung kayo po ay merong church anniversary, congratulations. Special occasion sa inyong buhay. Sana po ma-enjoy ninyo ang day na ito. At tayo po ay tumalakay patungkol po sa Fire Prevention Month. Ayan naman po ang partnership na ating programa sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa Bureau of Fire Protection, na tayo po ay makatulong sa pag-disseminate ng information at awareness na kinakailangan para po matulungan ang kaligtasan. And yun nga, ang gusto prevention, mapigilan ang mga bagay na magdudulot ng pagkasunog. Dahil ang Marso nga po ang naitalaga ayon sa isang presidential proclamation na tayo po ay magkaroon ng unawa at magkaroon po tayo ng edukasyon, yung mga kinakailangan nating training din, kahit yung basic, para po sa ating pagsugpo sa apoy at yung ating tamang pagkilos sa panahon na meron pong ganitong klase ng sakuna. At ang gusto po natin, ma-educate din po kayo. Kaya ngayon po ay iduduktungan natin yung nabitin natin. Pero bago po tayo magpatuloy sa atin pagtalakay ng tungkol dito, tayo po muna ay makinig ng isang awitin. And I do hope ito po ay makadagdag ng ngiti sa inyong mga labi. Sa'yo, Panginoon, ang pagbabago at paglago. At ngayon nagbunga ang pagsunod sa'yo, katapatan sa paglilingkod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit may pagsubok, hindi tatalikod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit anong mangyari, patuloy lang maglilingkod. Pagsubok upang tayo ay tumibay sa paglilingkod, paglalakbay ng buhay kasama ng Diyos.
tagumpay ay lubos. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay. Kahit may pagsubok, hindi tatalikod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay. Kahit anong mangyari, patuloy na maglilingkod. Kakamti ng biyaya't pagpapala, kaya't sa Diyos pagurit kaluwalhatian ating katapatan. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay. Kahit may pagsubok, hindi tatalikod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay. Kahit anong mangyari, patuloy na magtatapat na tunay, tapat habang buhay. Kahit may pagsubok, hindi tatalikod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay. Kahit anong mangyari, patuloy na Ayan, sana po yung song na yan ay talagang naka-inspire sa inyo. And I do pray na kayo po ay patuloy na na-encourage, no? Wala na po ang January, tapos na rin po ang February, ngayon po ay March na. At dahil po Fire Prevention Month, atin hong sasagutin ang tanong, what to do during a fire? No? Ano ba ang dapat gawin pagka meron pong apoy? Well, ang paalala po sa atin na meron pong mga, sabi nga natin, indicators kung sakaling meron ng sunog. Ito po ang ilan sa mga bagay na yan. Yung una, we have to react. React. No? Ang pagkakasulat ho dito, meron pang exclamation point. No? Ang kinakailangan daw po na ating ikilos pagka tayo daw ay nakarinig na ng alarma. Ano? Saan ho nanggagaling yung alarma? Well, most of the time, ang mga buildings po talaga ay meron hong naka-attach o mga naka-install ng mga fire alarms. No? Ito po ay bawal pakialaman. Hindi ho ito laruan at hindi po ito ginagamit para lamang po makapagbiro o makapanloko. Dahil yan po ay kargado ng mga penalties at may paglabag sa batas kapag yan po ay pinakialaman ng hindi ho nararapat. Ano ho? So, ang pagkarinig mo na ang fire alarm ay tumunog na. Ano po? Meron po nakalagay minsan, kulay pula, yun nakikita ko kadalasan sa mga buildings na aking napupuntahan, pull down in case of fire. Pag tumunog na po yung alarma, yan po ay intended na ang mga occupants ng isang building ay marinig po ang lakas ng tunog niyan at sila po ay ma-warn na meron pong nagaganap na sakuna o sunog doon po sa isang gusali. Ano po ang dapat gawin? Drop everything, no? Kung may ginagawa ka, iwanan mo na. No? Yung iba po, ag-iisip na tatapusin ko muna yung aking gagawin, kukunin ko yung ganito, kukunin ko yung ganyan. Well, yun po ang kadalasan ho nating gustong ikilos. Pero remember, time is of the essence. No? Napakahalaga po ng mga segundo at yung split seconds na kinakailangan pong tayo ay makakilos palabas ng gusali. Ano po? Sapagkat, yun hong ating pagtakbo ay hindi ho natin tansyado kung magtatagal ba yung pagdating ng apoy doon sa ating kinalulugaran or hindi. Ang kinakailangan ho, makaalis ka agad. Ano po, yun po ang gustong ipaabot sa atin. Minsan kasi sa dami ng dala-dala mo, baka hindi ka naman makaalis at makatakbo ng mabilis. O kaya kung babalikan mo pa, iikot-ikot ka doon, baka matrap ka sa loob. Kasi remember, hindi lang po apoy ang kalaban, kasama po doon ang usok. Kaya ho, ang isa sa mga usual na nangyayari ay yun pong tinatawag nating suffocation. No? Ang usok po ay minsan nakakarating na doon sa iba't ibang bahagi ng gusali kung ang apoy ay nandoon pa sa isang partikular na lugar. At pag tayo po ay
nakakalanghap niyan ay nahihirapan ho tayong huminga. Yan po ay nakakaapekto sa atin hong katayuan at pwedeng mawalan ka ng malay, and eventually yan din po ay pwedeng maging daan para ang buhay po ng tao ay mawala. So ang kinakailangan po, drop everything. At ang sumunod po, get to the nearest exit. Yun pong pagkaalam daw natin kung saan po ang mga fire exits, very important. Kaya makikita po ninyo, meron ho kayong mapapansin sa mga gusali na parang diagram kung ano yung itsura ng building at nakalagay doon yung you are here. Para ho magkaroon ka ng information sa iyong floor, merong ganitong klase ng mga lagusan, no? Nandito sa kaliwa o nandito sa kanan. Dahil pagka bigla hong namatay ang ilaw, no? O kaya bigla nagkaroon ng panic, ang pinakamahalaga ay hindi ka doon sa maling lugar tatakbo. Lalo na ho kung very limited ang time o yung window na tinatawag natin para tayo po ay makagalaw, no? Napaka-importanting precise daw ang ating takbo. At alam naman po natin, in times of panic, most of the time, yun pong ating emotions, yung ating hong judgment ay talagang minsan clouded na. Kaya ho, very important na at least yun nga, hawak-hawak ng iyong isip. Na may consciousness ka na doon ka tatakbo. At yun din ang kahalagahan ng fire drills. Binibigyan ka rin ng instinct, no? At maging yung mga immediate mong pagkilos na kahit minsan kabadong-kabado ka na, na-train ka na kung ano yung iyong gagawin, saan ka tatakbo, paano ka lalabas. No? Yun po ay mga importanteng bagay. Kagabi, kami pong family ay nanood ng movie at ang kagandahan ho, ilang segundo lang naman, pero nag-feature po yung movie house kung saan po ang nearest exits. At yun nga, biglang lahat na nagtinginan na kung nasaan yung exits at isipin mo yun, ano? Nagbibigay agad siya ng information at input sa iyong isip na meron yan. Para kung sakali, hindi naman hinihingi, yun ay mangyari, napakainam niyan. At napansin ko rin yung floor, no? Meron siyang parang reflective sticker ba ang tawag doon? Para pagdating po nung, siguro namatay yung ilaw, kasi pagpatay ang ilaw, nakikita mo yung mga guhit, no? Parang luminescent siya, no? May sariling parang liwanag, eh. Para alam mo kung saan ka aapa, kung sakaling yung buong ilaw ay o yung kuryente ay mawala, no? So napakahalaga po. Saan tatakbo? Hindi po tayo sa banyo daw tatakbo. Yan po ay paulit-ulit na pinaalala ng mga bombero. Ang kinakailangan po ay makaiwas na doon humatrap. Madalas daw po doon tumatakbo dahil iniisip doon may tubig. Kaya lang ho, hindi naman po yung tubig ang magliligtas sa iyo doon. No? Ang kinakailangan makalabas ka dahil ang kailangan mo pagka may sunog din ay yung tinatawag nating hanging mahihinga, oxygen. At pagka ikaw po ay natrap sa loob ng banyo at pumasok po ang usok, ay mahihirapan kang huminga. Pag nalanghap mo yan, ay magiging peligroso sa iyong buhay. So remember, yan po ay paalala. If at home, no, ikaw ay nasa bahay, get you and your family members safe. No? Lumabas na kayo at mailagay ang sarili sa ligtas na katayuan o yung ligtas na lugar. You may only have seconds, no? Pinapaalala sa atin, you may only have seconds, no? Ang apoy po ay mabilis. Lalong-lalo na ho kung may mga flammable material sa loob ng tahanan o sa loob ng gusali, at lalong-lalo na ho yung pong humidity and heat, at lalong-lalo na ho pagka malakas po ang ihip ng hangin. Yan po ay mga factors na nagko-contribute para po ang sunog ay lalo hong lumakas at matupok ang anumang mga materyales na combustible or flammable sa atin hong kapaligiran. Kaya ho pinapaalala, you have only seconds to escape from a burning building. If the fire is happening at home during the night, shout to alert your neighbors. No? Kung ang mga bahay po, kasi wala naman fire alarm yung iba, ang kinakailangan ho ay gisingin ho ang lahat at sabihin lumabas. Ano po? Sabihin lumabas. Yan po ang initial. Narinig ko po yung isang in-interview noon. No? Kung ano yung unang-unang sasabihin, ay yun ang unang-unang re-register sa iyong isip. Bakit to? Pag tulog na tulog pala, no? Pag bigla mong ginising at may alimpungatan, hindi pa ho masyadong nagiging mainam yung kanyang judgment, no? Kaya ho yung sasabihin mong initial, very important para makapag-react ng tama yung iyong mga kasama sa bahay. Yun po ay very important. So, react, no? Yun po ay sinasabi. Pangalawa, check the door. Check the door. Bakit po? Gusto mong malaman kung meron pong usok na lumalabas galing po sa pinto. Ibig sabihin kung yun bang ilalim, yung gilid ng pinto na may awang, ay pumapasok ang usok. Yun po ay
nagpapaunawa sa iyo na sa kabila ng pinto ay meron ng palalapit na doon yung apoy, no? O yung usok. At pag hinawakan po natin, yun pong knob, no? Yun pong knob ng pinto, ay malalaman po natin kung ito'y mainit na may apoy na talagang nakadikit na doon sa tabi ng iyong pintuan. Medyo malamig pa, nalalaman mo kung yun pong apoy ay baka hindi pa ganun kalapit doon sa iyong kinalalagyan. If the door is cool to touch, open it slowly and pass. No? Kung malamig pa, buksan ng dahan-dahan and then lumabas. If not, keep it closed and stay in the room. No? Pagka hawakan ninyo at mainit na yung doorknob, yung pong pihitan ng pinto, no? Huwag ka nang lumabas, manatili ka daw muna doon sa kwarto. No? Place wet towels on the gaps to prevent fire and smoke from coming in. Kung meron na hong mga usok na pumapasok at hindi ka makalabas doon sa iyong kwartong kinalalagyan at meron pong source ng tubig at meron pong mga tela, basain daw po at ilagay doon sa mga awang kung saan pumapasok ang usok para ito po ay hindi makapagpatuloy sa pagpasok sa iyong kwarto. Ano po? Ang sabi din dito, have someone pop out of a window and wave something bright like a flashlight or a brightly colored cloth to signal for help. No, kung hindi na ho kayo makalabas doon sa kwarto, meron hong maglalabas ng kamay sa bintana na may hawak daw pong tela na hanggat maaari yung madaling makakuha ng atensyon, yung kulay niya. Kung meron ho kayong flashlight o anumang bagay na umiilaw na pwedeng hawakan sa labas ng bintana para po makakuha ng atensyon, para kayo po ay mapuntahan ng mga pwedeng magligtas sa inyo. Ayan po ay napaka-importante. At ang sabi din po dito, once out of the room, use your building's emergency exit and evacuate immediately without panic. No? Kung makalabas ka na doon sa kwarto na iyong kinalalagyan, hanapin mo na agad yung emergency exit at lumabas na. At yun na nga, dapat hindi ka magpanic bagamat mahirap. Ang gusto lang po na sabihin sa atin, magkaroon tayo ng composure. Kasi nga po, yun po ay matter of life and death. Pagka namali po tayo ng, di ba minsan sa sobrang panic, naging emotional tayo. Hindi po pwedeng umalngal muna sa panahong ito. Ang kinakailangan muna ay makalabas. Na hindi po pwedeng magbagal sa mga panahong ito. Kinakailangan mabilisan. Ang atin hong kinakailangan ay yung immediate reaction, no? Yung quick reaction and quick response. So check the door, yan po ang pangalawa. Yung pangatlo ay PASS. Ito po ay acronym, PASS. Kahapon po nabanggit natin ito, pero muli ito ay binibigay sa atin na paunawa on what to do in case of fire. Ano po yung PASS? Now, to use a fire extinguisher, no? Kinakailangan daw po marunong tayong gumamit dun sa mga nakalagay sa mga gusali o sa ating mga bahay ng mga fire extinguishers. Well, dito sa aming bahay, meron kaming dalawa. Kinakailangan basahin talaga yung instructions kasi nga, ang malungkot, may dala-dala kang fire extinguisher, hindi mo alam paganahin. No? Minsan, iniisip natin, ay yung iba, alam niyang paganahin. May mga times, ikaw lang po ang nandyan. At may mga pagkakataon talagang critical na alam mong gamitin yan for your safety and also para hindi ho lumaki yung apoy. At alam mo dapat kung saan yan nakalagay. Ano ho? Kasi nga, minsan, nandyan lang, pero hindi mo alam na doon pala nakalocate. No? Yung pangalawa, nandyan nga, hindi mo naman alam gamitin. So, yung information na ito ay napakahalaga. So, PASS. Ano po ba ang kailangan paggamit ng fire extinguisher? First, pull the pin in the handle. No? Sa hawakan po ay merong pin. Kung kayo po ay nakakapanood ng mga pelikula, yung granada po ay binabatak yung pin bago po ito ibato. May ganong klaseng pin din po ang fire extinguisher. Yun po ay inyong susuot yung inyong daliri, na may lusutan ng daliri at babatakin mo. Hindi po para ibato ang fire extinguisher, kundi para magkaroon po ng opportunity na gawin yung susunod na mga bagay. Pagkatapos yung batakin yung pin from the handle, aim the nozzle at the base of the fire. No? Kinakailangan po itutok ninyo yung pinaka parang hose niya doon po sa ilalim ng apoy. Ano po? Yun po ang target, yung ilalim ng apoy, the base of the fire. S, squeeze the lever.
slowly. Kinakailangan pisain o pigain po. Yun pong meron po doon pigaan. Yun po yung dahilan kung ba't tinanggal mo yung pin para po mapisa mo yun. Pagka yan po ay nagawa natin, lalabas po yung chemical. Kung yan pong fire extinguisher na yan ay may laman, kaya yung fire extinguisher na yan ay gumagana ng maayos, dapat ho merong lumalabas mula po dyan na may pressure. At yung pang-apat is sweep from side to side. Pagka ikaw po ay gumagamit ng fire extinguisher from left to right, ang iyo pong pagtutok nito sa apoy at pabalik-balik hanggang sa yun pong apoy ay iyong ma-extinguish or ma-wear out mo na yung laman ng iyong fire extinguisher. If and only if, kung sakali lang ito'y mangyari, if it is within reach, and only to put out small fires. If the fire is big, leave. Kung halimbawa ang apoy daw po ay maliit pa, gamitin ng fire extinguisher. Pag sobrang laki na, umalis ka na. Dahil hindi na kaya ng fire extinguisher yung malaking apoy. Ito po ay nakadesenyo lang daw po para po sa mga nagsisimulang apoy at maliliit pang sunog. At hindi po sa pangmalakihan ng sunog. So ang advice po, pag sobrang laki na ng sunog, leave, umalis. Yan po ay advice sa atin. Another, we have to stay low. Stay low. Kinakailangan tayo po ay nandoon sa ibaba ang ating mga katawan. Bakit daw po? Well, ang sabi po dito, crawl, gumapang daw po. And cover your nose and mouth. Pagka ang usok po ay dumadating na, kinakailangan pong takpan ang iyong ilong at ang iyong bibig. Smoke is toxic. Uulitin po natin. Smoke is toxic. Pagka sinabi pong toxic, ito po ay nakalalason. So, depende po kung ano pa yung mga chemical, mga bagay na nasusunog dyan at napoproduce na chemical reaction. So, yung usok po na yan ay patindi ng patindi. Depende po kung ano na yung nasusunog. At pagka ma-overwhelm ka ng makapal na usok, yan po ay nakalalason. Yun po ang sinasabi dito. And inhaling large amounts can render you unconscious. Pwede ka daw mawala ng malay kapag marami ka nang nahingan yan. Once you are outside, call the fire department and do not attempt to go back to the burning building. Atin daw pong tawagan ang atin mga bombero. Maganda may mga hotlines yan at ito po ay nakadikit sa inyong mga minsan, yung iba nasa likod ng cellphone, meron silang nakalagay na hotline number. Yung iba po naka-speed dial. Pagka naman po kayo ay nandoon sa inyong mga buildings at may landline, ilagay po doon sa tabi para mabilis makita na tatawagan po ang bombero. Ngayon, kung kayo naman po ay nasa labas na, yun po agad ang gagawin. Contact the fire department. At ang kagandahan naman po, yung mga yan ay trained for quick responses at tayo umaasa na sa kanila pagiging mabilis at maagap ay matulungan din tayo at ang ating mga mahal sa buhay tuwing meron sunog. And do not attempt to go back to the burning building. Baka sa halip na kayo ay maging safe, ay malagay po kayo sa peligro, nakaligtas na sana kayo, matatrap pa kayo. Ang mahirap at masakit na katotohanan, gusto mo naman talagang balikan ang mga mahal mo sa buhay o yung ilang mga gamit. Pero ang lagi sinasabi, hindi tayo nakakatiyak kung yun pa ay makukuha mo ng maayos. Hindi tayo makakatiyak na matatawag mo pa yung mga nasa loob ng bahay. Talagang agaw kalooban naman talaga. Kasi ang minsang malungkot na realidad, nakalabas din pala mga miyembro ng pamilya, binalikan mo para sila ay sabihan, ikaw ang nakulong sa loob, ikaw po ang malalagay sa bingit ng alanganin. So, meron pong mga konsiderasyon dito. Alam po natin na talagang hindi madali, pero ang sinasabi, tiyakin mong ikaw ay nasa ligtas na katayuan. Yun po ay napakahalaga. Kaya ina-advise dito, do not attempt to go back to the burning building. Another, stop, drop, and roll. Stop, drop, and roll. Tumigil ka, higa sa sahig, and then magpaikot-ikot. Bakit po? If your clothes caught fire, do not panic or touch the flame as it could only spread the fire. So, ang atin daw mga damit, pagka tayo ay hindi ba nagkaroon na ng sunog, pwede itong masunog. Huwag mo daw gamitin ang kamay mo at baka lalong kumalat. So, ang gawin mo, ikaw ay bumaba sa lupa, humiga ka at magpagulong-gulong. Yun po ang kinakailangan gawin.
Ang sabi po dito, stop moving, no? Pagka tigil ka munang gumalaw, drop on the ground, bumaba sa sahig, roll around, magpaikot-ikot until the fire is put out, hanggang mawala po ang apoy. Doing this will lessen injuries and put out the fire as quickly as possible. Pag ginawa mo daw po ito, mas hindi magiging madami ang iyong mga kapinsalaan sa katawan, at ito po ay makapapatay ng apoy na pwedeng nasa damit mo ng mas mabilis. Yun po ay kinakailangan. So yan po ay ilan sa mga bagay na kinakailangan nating matutunan. At I do hope na ito pong simpleng ginawa natin ay makapagdagdag information sa inyo. At ang atin hong kagustuhan ay matulungan nga po ang bawat isa. At hindi lang po tayo ay partnership natin ito sa pamahalaan natin na ito pong Marso ay Fire Prevention Month. At mabigyan po tayo ng paunawa paano tayo magre-react, paano tayo po kikilos para hindi ho mangyari ang sakuna, at kung sakaling maganap, paano po tayo makakaligtas. Yan po ay kagustuhan natin. So paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed morning, mga kapatid. Iyong napakinggan ang Konektado kasama si Pastor Jay Banzuelo. Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 1143 DZMR Missions Radio. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company